naka-off. Yan. Sinare ko po ang PowerPoint. Yan. Sige class, mag-i-insert na lang ako ng, isasend ko to mamaya sa inyo kasi may problem nga dun sa pagkaka-save. Hindi nagse-save yung may mga drawing. So, as we know, na, palagi naman ako pag nagsisend sa inyo, mas madalas yung walang solution, ako ay nagsusulat na lang. Pero ito, may solution. But laging gusto ko ay nag-i-start ako ng solution from the scratch. Kaya mag-start din tayo, class, doon sa, mag-i-insert na lang ako ng ng mga blank page, ha? So, mabilis na recall. Ang inaaral natin ay continuous random variable and its application, in particular. Tuloy po, areas under normal curve. So, napag-discussan natin na yung tungkol sa normal curve na ito at meron tayo na original na normal curve na nasa x-axis, tapos meron tayong transform or standard normal curve na nasa z-axis na may characteristic na ang mean ay 0 at ang standard deviation and variance is 1. At para ma-associate natin yung ating normal curve, original normal sa ating standard normal, ginagamit natin yung z is equal to x minus mu over standard deviation. So, class, dito sa isinend ko sa inyong material, mas madaming mga examples na pwede nyo pong i-refer. Pero, stick po tayo doon sa ating mga sample. Sabi nyo, nasa 1C, sabi kanina. Pero hindi ako tiyak kung anong ibig sabihin ng 1C. Ang example 1C ba na nire-refer ni Miss Laika ay yung in-between na. So, nagawa natin yung left side, yung right side. Nandun na ba sa in-between, class? Yes po, nandun po. Okay, thank you. So, balikan din natin mula dito sa ating material yung mga bahaging iyon. So, class, halimbawa, ito, things to remember about our normal distribution. Unang-una, yung buong curve po natin ay, ang buong area niya, okay, ay 1 or 100%. Alam po natin na symmetric yung ating curve, kaya tig 50% sa magkabila. Ang drawing ko lang, class, hindi ganun kaganda. Sige, mahirap mag-drawing. Pero 50% lang. Symmetric po yun. Kahit hindi mukhang symmetric dyan sa pagkakadrawing. Pangalawa, ang ating areas doon sa table 8.3 class, lahat ay kaliwa lang. So, regardless kung saan mapalagay yun, sa negative z ba o sa positive z, basta lahat ng area doon sa table ay kaliwa. Kaya pag magsusolve tayo ng paghanap ng area or probability, dapat gagawin natin laging less than. Kasi yung less than, class, yun ay left side ng curve. So, pag naka-left side na ng curve, makukuha mo na po yun sa table. So, recall natin yung una nating problem, ito din po yun. Sabi, binigyan daw tayo ng standard normal distribution na may curve at ang pinapahanap sa atin ay yung left side ng z na 1.43. So, ito yung curve natin. Tapos, class, syempre, magdo-Toronto scale ka. Kahit approximate lang naman. Halimbawa, ari ang 0, ari 1. Ito yung 2. O di yung 1.43, nasa may bagong mag 1.5. So, guhit natin yon. Kasi shade na natin. So, left side siya. So, dahil left side, class, kung babasahin natin yung na-drawing na graph na yan, ang probability ng z na less than 1.43. Bakit po less than? Kasi mula dito sa 1.43, pupunta ka sa kaliwa. So, less than po yon. At dahil siya ay naka-less than, at ang laman ng ating table ay lahat ay left side, which is less than, ay di diretso tayo makakakuha sa table. So, paano po natin ginagamit yung table? So, sa row muna kayo titingin. So, that is 1.4. Pagkatapos, ay, ma'am, ako lilipat na. Saglit. Ay, baby, ay mga anak ko, wala pang 1 minute are. Lilipat ko lang ang aking papel, ha? At may pamirinda. Ay muna. How yeah? Nasa na Sir Nomar? Nasa meeting ko sa budget. Kanina. Yung grupo ay Pag-picture na natin. Aba, kanya pala. Di ba na umalis? yung bubukla.
Uy, yun ang ayusin ha. Gusto na ba sa inyo? Ito pababalik na kayo. Kami, kami lahat ay mga taranta na sa ginagawa. Ay, alam mo naman yan. Taranta na. Nagagawa ng inang RM. Kanino kayo napapuntang advisor? Okay, go. Maging patient lamang sa mga panelists ha. Pag sinabing paintay-intay, ay paintay-intay. Okay lang sa akin. Wala na. Mainit to. Okay. Go. Sige, ingat ka. Yan, kami class A. Busy. Yan. So, diretso na po yun sa table. 1.43. Di class yun. Ating sagot. Okay. Thumbs up. Nakunawaan ang basic na recall natin sa number 1. Letter E yun. Letter A. Mr. Guba, nag-raise ka ng hand. May question ka ba? Wala pa rin. Hindi bawal magtanong ha. Welcome lahat ng mga questions naman. Okay, next po. Sunod na recall. Ang sunod natin ay to the right ng 1.43. Class, kahit pa yun ay, mag-insert ako ng isa ha, para sa ating munting review. New slide. So class, dito na malagkit. Sorry. 1.43. Di ba class, kanan yon. So, tandaan niyo po palagi, kapag kanan ang hinahanap, laging dadalhin sa kaliwa. So, pinaliit ko lang yung drawing dito sa, ito class. Maliit lang po yung drawing. Opo. Ito class, So, yung isang buo, yung ating na-recall kanina, yung isang buo na ang probability ay 1, maminusan mo nung kaliwa, itong walang shade na ito, yun din yung may shade na ito naman. So, pag yung buo, binawasan mo ng kaliwa ng 1.43, ang matitira ay itong area na hinahanap. So, ang probability na ang Z, class yun, ang probability na ang Z ay greater than 1.43, equal siya sa 1, yung buo, minus yung left side less than ng 1.43. So, magiging 1 minus, tingin sa table, ng 1.43, 0.9236. Kaya nga class, ang sagot doon ay 0.0764. So, tama lang na aray 0.0764, aray naman ay 0.9236. Di ang buong curve ay equal sa 1. Naintindihan ang letter B? Class? Sige, gawa pa tayo ng isa sa letter B. Para munting recall. Paano naman class kapag ang hinanap sa atin, baka sabihin nyo, ma'am, naku, hindi nyo naman kami nituruan ng nasa ganong bahagi. So, kahit saan mo palang ilagay class yun, basta kanan, same naman ang approach ng pagsosolve. Halimbawa po, ang kanan na hinahanap natin ay nandito ito. Nari ito. Ito ay 1 po, palagay na 1.35. So, ang sabi, pahinga ng value ng Z ay ano yung area? Sabi, ano yung area na greater than dun sa Z na 1.35? Sorry na. So, ang hinahanap class sa atin ay yung area ng nito, yan. Okay? So, pag binasa natin yung ating graph class, paano i-read? Yung probability ay negative pala class yun. Dahil array 0. Ang probability ng ang Z ay greater than sa negative 1.35. So, itatranslate natin siya sa pakaliwa. Paano gagawin? So, yung isang buo natin, class, isang buo, babawasan mo ng
Muna class. Sa pagmadali-dali, ingangatal pa. So, class, magkapareho lang curve yun ha. Mahirap lang talaga mag-drawing. Ari yung negative 1.43 natin. 0, tapos 1, nasa z-axis. So, yung buo, isang buo, okay, bawasan mo ng kaliwa ng 1.43. Ay, di class ang matitira ay yung nasa side na yon. Yung walang shaded area, itong walang shade, ay di yung nanditong may shade. Thumbs up kung naiintindihan. Class. O, di pag sinulat natin yung equation, yun po ay magiging equal sa 1, yung probability ng isang buo, 1.00 kung gusto mo. Kailan baka malito ka na baka yun ay z value, hindi naman, 1 lang talaga. Or 100% minus yung probability ng z na mas mababa or less than 1.43. So, are, yung papunta doon, ito class, mula dyan, pababa. O, di titingin tayo sa table, 1 minus, hindi na lang 1.43 class ano? Ay, hindi pala. 1.35. May 1.35 ba ako dito? Yun, hindi inabot. Palitan ko na lang class ha. Gawin ko ng 1.34. Kunwari, 1.34 yun. Para hindi na ako mag-open pa ng table. 1.34 na lang po. Ba't yan pa, mali-mali ang aking label. Sorry na. Negative 1.34 at 1.34 din. 1.34. Yan, nalito na doon sa 1.43 na example. Pag magkakaiba po ako inyong pansinin, ma'am, magkakaiba yung naisulat niya. Yan, 1.34 na lang class ha, para may table tayo dito. So, nasan class yung 1.34 na iyon? Di ito po, 1.334, ang intersection 90.9099. Ilagay natin yung sagot natin. 1 minus, sorry po class. Negative pala yon. So, mali pa rin pala. Hindi pala tayo doon titingin. Sige na. Aalisin ko yun. Nalito na po ako. Pasensya na. Ayaw ma-delete. Yan. Kailangan na yung negative. Hanap tayo na may negative dito. Table, negative. Negative 1 point. Yun, class. Di, babalik ko na. Sorry. Ang kulit ko. So, class, sige, balik na natin sa origin. Yain na natin 1.34 ha. So, dun sa 1.34 class, ari negative 1.30. Tapos, ari yung 4. Di yun ay 0.0901. Okay po ba? 0.0901? Nangapit bahay lang tayo ng table na pwede nating magamit. Kasi class, naka-PPT ito. Ang hirap maglipat-lipat ng iba't ibang pangalan nito, type ng document. Sapat isa lang. Otherwise, naka-share screen ka. So, ano nga yun? Sagot, negative 1.34 ay 0.0901. So, ito yung ating sinasagot. So, 0.0901. Bakit ko alam na nagkamali ako ng 0901? Ang aking malalagay kanina, kasi class, maliit lang yung shaded area nito, ay ang laki ng probability. Ano pong sagot dito? Pakisend sa chat box. P of Z greater than 1.34. Pag yan po ay pag nakuha ng kaliwa. Ay, kanan pala, sorry. Okay, pahingi pong sagot. Chat po agad. Participate ang lahat.
Yan. 0.9091. Ano pa? So, yun ay 0.9091. Kung mapapansin nyo, class, dun sa positive, yun din ang nakita nating probability. Ano, kasi magkabilaan naman yun. Or, 90 or 90.91%. Parang pangit ang aking pen. Lalakihan natin ang ating pen ng kaunti. Din pala. Yeah. Okay, so next na po. Mag-i-insert na lang class ako ng slide pag kinakailangan. Next, in between naman. So, sa in between, katulad nito class, pinapakuha tayo ng area between negative 0.48 and 1.74. So, paki-answer naman ng aking question. Arigang problem na ay natapos na natin para magbibigay na lang ako ng iba pang z values na in between din. Oo, natapos na. Sige. Gawa na lang ako ng isa pang panibago, para naka-review naman tayo. Sige, lagay ako ng no slide. At yung nakita nyo class, positive, negative yon. Paano naman ma'am kung parehong nasa positive? Kunwari, in between. Paano kung ang Z1 natin ay equal sa, say, 0.58 at ang Z2 natin ay equal sa 2.32. Yan. So, paano po makukuha yung probability in between these values? Gawa tayo ng ating curve. Yan ang hindi kagandahan. Oops. Pero hindi ako na-satisfy. Pagtang ko ng konti. Sana hindi mas pangit. Yeah. Kulas dapat mas matarik ha. Medyo mas leptocortic. Hindi ko na lang babaguhin kasi medyo maganda-ganda na yung shape. Ay, hagyan ang makakagawa ng ganda-ganda. 0, standard deviation na 1, at z-axis natin. Sabi, ang z1 daw nasa 0.58. So, kunwari ari 1, tapos ari ay 2, ari ay 3. So, 0.58 nasa bandang dito. Natin. Ayan, yun ang katabi-tabi ng linya ko. Masyadong malaki. Yain na. 2.32, ari 2.532. O di maliit, manipis lang yun. Ayun na class ha, napakahirap mag-drawing. Ayan. So, ha-highlight natin, itong area na to lang yung hinahanap. So, anong probability o anong area niyan? Anong sukat? So, yun ay, ari class ay 0.58 at ari naman ay 2.30. Mali pala ako dun. Kasi 1.32 yung aking nagawa. So, erase natin. Ayan. Oops. Look. Saglit lang. Naghang na. Dapat pala mas malayo yung 2.32. Na-drawing ko class 1.32 lang. Wait lang natin ha. Naghang ng aking PowerPoint. Ay, hintayin lang natin. Yan, naghang nga. Nawala. Open ko na lang ulit. Bakit? Maglalunch na. Maglalunch. Saglit lang ha. At share ulit natin. Yan. Nasaan yung ating dinidiscuss?
Nandito na ako. Nagagawa ko ng bago. Saglit. Kasi naghang siya, ay di nawala. Nakalimutan ko na yung value. 0.58 class yun, at saka 2.32. Re-redraw na lang. So, yun ay oops. Mahirap gumawa. Hayaan nyo na class na hindi masyadong matarik. Z, 0, 1. Sabi natin ay 0.58. 1, 2, 3. Ini ang 0.58. Tapos dito yung 2.32. Bandang yan. Yun. So class, ari ay 0.58 lang ha. Tapos ari ay 2.32. Tapos ating shadan yung area na kailangan natin. Okay, yan. So class, para makuha natin yung area na yan, yun ay magiging equal sa, pag in between, laging probability ng higher z minus probability ng lower z. Yan. Yung class I, ari yung 0, tapos ito yung 2.32 na. So yung left side ng 2.32, Ma'am, excuse me, hindi po kita sa amin yung drawing niyo. intay. Bakit nagkaganon? Saglit. Unshare ko ulit kasi hindi gumagalaw yung ating presentation. Thank you naman. Hindi ko napapansin class yun kasi hindi naman ako doon nakatingin sa Gmeet. Ayan. Kakahabol pa naman sa ating pinag-uusapan. So class, yung 2.32 kaliwa, babawasan natin ng kaliwa naman. Hirap talaga mag-drawing. Awkward kasi class yung position ko dito sa lamesa. Masyadong mataas yung aking. Basta pareho lang itsura ng curve na yun ha. Pag sa drawing nyo sa papel, yun namang gandahan. Bigyan nyo na ako tablet naman ang aking pinagsusulatan. Tansyahan po dito. Aray Z, aray 1, 1. Aray ang 0.58 nasa bandang dito. Yan. Dito naman yung 0.58. So, yung kaliwa ng So, kung i-represent ko class siya dito sa kabilang bahagi, nandito ito yung 0.58 kasi. Ganyan. Nandito yung 0.58. So, pag yung sa 0.58, binawas mo yon, so ang matitira class, itong region na to. Itong region na to class, palitan natin ang color. So, class, ito yung matitirang bahagi, yung green part. Pero yung 2.32, syempre, yun ay mula sa 2.32 pababa at 0.58 pababa. Gets po ba, class? Sa kahit saang pang area nakalagay iyan, basta't in between, laging mataas na z na area, kaliwa at kaliwa ng mas mababang z. So, pag binasa natin yung equation, yun po ay probability ng z ay greater than 0.58 pero less than 2.32. Ang sagot ay probability ng z mas mababa sa 2.32 minus probability na ang z ay less than 0.58. At pag titingin tayo sa table, 2.32. Hanap ulit tayo ng table. 2.32. Pag wala class, ay di ako na lang muna ang sisilip sa
0.1. Wala akong nakitang table, class. So, hayaan yung ako na lang muna ang tumingin sa ating table. Kayo naman ay marunong nang bumasa from the table, ha? Ako na lang muna ang sisilip sa table. Hindi ko na ma-share sa inyo. Sa 2.32 class, ang probability ay 0.9898. Ha, ako na lang muna ang sumilip sa table. 0.9898 class yon. Ano, sa positive Z table lang naman tayo titingin. Tapos, yung 0.58 ay 0.7190. Okay, 0.7190. Pasan po ng sagot sa ating chat box ang probability na ang Z ay greater than sa 0.58 pero lesser sa 2.32 ay equal sa anong value. Sana kinopya nyo po ito, hindi ko na po ito isi-send sa inyo, itong aking mga sinusulat kasi ito namang material natin ay kompleto na, nagdadagdag lang ako ng additional kasi nag-review po tayo. Okay? Pasan po ng sagot. Ang Mamondi Tabla, doon sa Kalikanto, ma'am, kasarap. Doon sa lampas, doon sa Dunkin. Hindi ko alam. Malapit sa school. Malapit bago mag-school ng Balikan. So, makalampas po ng Dunkin. Kaya naman ako nakatimay. May pakain ng mga tinusang araw. Eh kami lagi, doon nabili sa San Jose. Nagpapabili doon sa mga mahabang parang pupunta lang San Jose pa para sa mas masarap yan, malambot. Yan, 0.2708. So, class, ang sagot natin ay 0.2708. Okay? But you can express in percentage. Next na po. Tapos na tayo maka-review, ha. Ang sunod natin ay reverse. So, class, paano ga po yung sa reverse? Let me insert new slide para lang sa konting mga detalye. Pa-introduction ba? So, class, mapansin ninyo, yung mga nauna nating discussion, sabi, ito yung z-value, z1, ito yung shaded area. Anong area niyan? Sunod. Ito yung z-value, z2. Tapos ito yung kanan niya. Anong area nito? Yan ang tinatanong sa atin. Sunod. Ito naman yung dalawang z-value. Ito yung shaded area. Ito ang z1. Ito naman yung z2. Anong area niya? Diba? Yun ang tinatanong sa atin. So, class, doon sa reverse, ay di pa reverse nga, pabaliktad ang pag-a-analyze. Sa reverse class, ang gagawin ay ganito. Sasabihin sa'yo, itong area, 20%. Ang tanong, anong z-value? Isa pa. Itong area, 60%. Anong z-value? Naintindihan ba ang introduction sa reverse? Ang binibigay sa atin na area, yung z-value ang kukunin. Ano po? Di ating bigay tayo ng example. Balik tayo dito. So, ito class, masyado ng extended yung application niya. Kaya lang, nasa bahagi pa lang tayo ng hintay muna. Ako ay medyo napaisip. Hindi pa tayo nagsusolve last time yung tungkol dun sa soft drink machine, class. Nasa foundation pa lang talaga tayo. Confirm naman po. Yung soft drink machine, yun yung application problem. Hindi pa natin na-encounter yon. Okay, may 30 po tayong estudyante dito. Okay, so sige, thank you. Tama naman yung ating ginagawa pala. So class, dito, masyado nang extended yung application niya. Pwede nyo yung balikan para dun sa mas mas advanced na kumbaga sa panahong ito ngayon,
hindi pa muna dapat tayo nagsosolve ng X, pamaya pa dun sa example problem. Ang gusto ko munang ituro sa inyo, paano ginagamit or paano kumukuha ng z-value. Ano? So, halimbawa, class, itong problem na to. Sabi, given a normal distribution, never mind the mean, yung 45% muna yung ating i-consider. Okay? Yung 45% muna, ha? Hindi muna natin aalamin yung X value. Yun ay pamaya natin i-apply. Kasi nag-i-establish muna ako sa inyo ng concept bago ako magpunta sa application. Okay, so class, ito po yung curve natin. Ito ay 0, ito ay 1, Z value kasi standard normal, 45%, kasi class, di ba, 50-50 yan. So, yung 45% nandito. So, class, yung shaded area, itong area na to, ay 45%. Madali siyang hanapin siya, kasi class, siya ay nasa kaliwa. Di ba, ang laman ng table natin ay kaliwa lang. So, sana po kayo nakikinig ng mahusay. So, class, ang tinatanong, ano yung Z na yon? Anong Z value yon? Tapos, ang area nito ay 0.45. So, ang gagawin mo, class, dahil kaliwa naman to, laging pagkaliwa ang may shade, diretso sa table. O, look natin to. So, ang hinahanap natin, class, ay ang value na ito, 0.45. Yan. Ano? 0.45. So, hahanapin natin dito sa table yung 0.45. So, pansinin, may 0.45 ba? Wala. Ang meron ay 0.4522 at saka 0.4483. So, ang pwede natin gawin, class, ay mag-approximate. So, based from here, ang difference dito ay 0.0017. 22 pala. Mali ako. Ari naman, ang difference nito sa 0.45 ay 0.0017. So, class, medyo mas malapit, nearest sa 0.45 kaysa dun sa 0.4522. Kaya, class, ang magiging sagot natin ay yung 0.4483. So, ito na yun. Ano? So, ano po yung kanyang z-value? Ay di, ang z-value ay ating z-value class ay negative 0.13. Kaya ang sagot, class, ang probability ay negative 0.13. So, dito muna hahanap ng area kasi ang area, class, ay probability. Tapos, saka mo titignan yung z. Pabalik. Naintindihan po ba? Class. O ngayon, ma'am, palagi ka po kami pwedeng mag-estimate na lang kung alin ang nearest. Actually, pag ni-require po kayo na exact, ganito po ang gagawin nyo. Okay? Mag-notes po kayo, class. Mag-notes. Paano kung exact? Okay, dagdag nyo to sa inyong notes. Exact value yung kailangan natin. So, ang gagawin mo po, class, mag-i-interpolate tayo. So, what you need to do is interpolate. Paano po mag-i-interpolate? So, pwede naman na magawa ka ng table. Ito yung z-value na nasa x column at ito yung probability or area na nasa y column. Tapos, lagay po natin yung dalawang value natin, negative 0.12, okay, negative 0.12 at negative 0.13. Tapos, ang 0.12 ay 0.4522, tsaka 0.4483. Again, dun sa mga hindi pa po marunong gumamit ng stat function sa inyong calculator, patapos na po ang semester, sana po ay inyo na pong alamin. Mahirap namang ipag-alam ko pa kayo, inyo namang model ng inyong kalkulyaan. Po? So, ngayon, dun sa makakasunod sa aking instruction, sa paggamit ng ModeStat sa common na calculator, ganito po ang ating gagawin. Ready? Mag-ModeStat po tayo. ModeStat. Tapos, lalagay po natin, after ng ModeStat ay pipiliin natin yung a plus bx. Pag wala po yung a plus bx, yung regression, yung linear. Okay? Lin or linear. A plus bx, equation of the line. Po? So, pag nandoon na kayo, paki-thumbs up nga kung meron na kayong XY column. Kayo na may tinuruan ko na dati ng ganyan, nung first, sa quiz 1 natin. Kung baka lang nakalimutan, kaya atin pong nire-review. Ngayon, alam mo, meron ka ng XY column, i-enter nyo po itong magka-pair na to. Paano nga po nag-e-enter? Type mo lang yung data, then press enter para lumipat ng column. Ang gagamitin nyo po
yung inyong navigation tool, yung bilog nyo diyan. Ano? Tapos, pag na-input nyo na po yung dalawang pair, pakitype naman sa chat box ng salitang dan. Okay? Pagkatapos na po yung magka-pair, type po natin yung dan. Yan, ano si Clear. Sipag talaga ni Clear at ni Laika. Ano? Sana ayun. Pinindot lang po yun, ma'am. Pero tunay po, wala ka na dahil. Sana'y mabasa ko naman yung mga ibang pangalang aking inaabangan. Ay, Dador, mag-send ka. Hindi ko pa ata, hindi ko sure. Pero parang sa pagbabasa ko, hindi ko pa nakita. Pero baka naman nag-send ka na. Sino pa kaya? Send tayo lahat. Ano? Whether face-to-face or online, mag-focus po tayo para talagang tiyak makakabawi. Ano, sana hindi sa Sabado at Linggo magpupuyat. Ano, ng paggagawa ng piset. Ano, tumulog lang tayo, tulog. Okay. So, ngayon, nung nakadan na kayo, sabi niyo, ay done na po. Ang sunod niyong gagawin, class, ay press on. Okay? Press po natin ang on. Pag naka-okay na po tayo sa on, i-type po natin yung alam nating value. Ang alam nating value, class, ay 0.45. Ano? So, sorry. Control. Ita-type mo, class, ang 0.45. So, type mo lang. Okay? Type ang 0.45. Tapos, ang sunod mong gagawin, shift 1. Huwag mong i-equal ha. Tatype lamang. 0.45, shift 1. Tapos makikita mo, class, yung regression. Piliin mo yung number na nakabilong doon sa regression. After nung regression, class, piliin mo yung number equivalent sa x hat. Bakit, ma'am, x hat? Kasi, class, ang alam natin yung 0.45. Ang hindi natin alam yung katuwang niya dito. Ay nasa x column yun. Kaya x hat ang nawawala. Tapos i-press mong equals, pakisend sa chat box ng sagot. Ang isasend nyo sa chat box, class, ay Z1 equals the value. Okay, 12:20 na. Mag-a-application pa po tayo. 5 yun. 5 problem. Yan. Correct naman yun, Miss Laika. O sana mag-send pa rin yung iba, kahit na nakasend na nasabi na natin yung tamang sagot. At huwag kakalimutan negative yun. O, mali si Nicole. Nicole, careful. Kailangan anak ay may negative sign. Hindi ko gan nakita. Pag hiwalayin niyo yung negative 0 at saka equal kasi, class, katulad nung kay Alaysa, ang hirap basahin, dikit-dikit. So mag-provide tayo ng space para makita natin yung equal, yung negative. Yan. Kasi masyado lang maliit basahin, class, pag nasa chat box. So, ang sagot natin ay, sa halip pala na negative 0.13, ang exact value niya pala ay negative 0.1256. Okay? Send po tayo ng heart shape. Naintindihan ko po. Wala naman akong tanong. Umunguna pa rin si Claire. Very good, Claire.
Yan. O, sige, tuloy po natin. Ang next po ay, yan, may isa pang problem class dito. Paano naman daw? So, 0.45 yung inuna natin. O, yung sunod naman class ay 0.14. Eh, paano po natin class A? So, marunong na kayo mag-interpolate. For now, hindi muna ako magpapa-interpolate ha. Titingin muna tayo ng eksakto dito sa table. Kasi class O, 1224 na. Ano po? So, ang gagawin po natin class, 0.14 daw. Itong shaded area na to, itong area na to ay 0.14. Pero tandaan nyo class, nakikita natin siya ay nasa kanan na bahagi. Wala naman pong kanan sa ating table. So, ang gagawin po natin para malaman ano daw yung x na dapat class ay magdodraw niya ako ng isa kasi hindi niya inilipat ng z-axis. So, magdodraw niya ako ng isa. Oh, yaan nyo na class, hindi kagandahan yung drawing ko. Nasa z, ari po ay 0, ito yung 1. Tapos class, ito daw shaded area na to, itong shaded area na to ay 0.14. Kaya syempre class, ayan ay kanan. Ang tinatanong sa atin, ano yung Z1 na yon na nagbibigay ng 0.14 sa kanan? So class, para makuha mo, kailangang malaman mo yung area ng left. Kasi class, dun sa left tayo nakabase. So class, ano po yung area ng left? Ano ba yun? Nagpatong pa. Naglolo ko ng bahagya ang aking marker. Class, ano yung area ng left? Kung 0.14 ng area ng right, ano po ang area ng left? Send po natin sa chat box. So class, pag binigay ay kanan, laging kalakaliwa. Okay, ano po ang area ng left?